The Voice of Prophecy, July 27, Offertory Reading Devotional. At nakita ko ang isa pang anghel na lumilipad sa gitna ng himpapawid, na may walang hanggang ebanghelyo na ipahahayag sa mga naninirahan sa lupa, sa bawat bansa, lipi, wika at bayan. Apokalipsis Kapitulo 14 Versikulo 6. Isinilang si HMS Richard sa estado ng Iowa noong August 28, 1894. Sa edad na 17, nagpa siya si Richards na sumunod sa mga yapak, kapwa ng kanyang ama at lolo, na maging mangangaral. Isang araw, inanyayahan siya ng kanyang kapatid na driver ng isang senador ng Estados Unidos sa isang demonstration party para sa pagbubukas ng isang bagong estasyon ng radyo. Walang salitang hindi nahagip ni Richard sa mga ipinaliwanag, at nagsimulang mangarap na gagamitin din niya ang teknolohiyang iyon para sa pangangaral ng ebanghelyo. Nang magtapos siya sa pag-aaral noong 1919, sinimulan niya ang kanyang karera bilang isang ebanghelista, at humayo upang mangaral gamit ang mga tolda. Upang magkaroon siya ng maraming tagapakinig, pinipili ni Richards ang mga syudad na may estasyon ng radyo at nagbabayad siya para sa isang maiksing patalastas na nag-aanyaya ng mga tagapakinig sa pagpupulong. Noong October 19, 1929, nagsalita siya ng 15 minutong sermon sa Los Angeles KNX na may kasamang kaalaman sa propesya. Noong 1957, si Don Lee na may-ari ng isang broadcasting network, ay pumayag na magsahimpapawid ng bagong program na pang-ebanghelyo sa kanyang mga estasyon ng radio. Kaya isinilang ang programang Voice of Prophecy. Habang parami ng parami ang nararating na tahanan ng pagsasahimpapawid, isang kahalintulad na sistema ng pag-aaral sa Biblia ang binalangkas para sa mga tagapakinig. Habang dumarating ang mga liham, nangailangan si Richards ng lugar upang maisaayos ang lahat ng mga liham. Dahil wala na siyang ibang paraan, ay nilinis ni Richards ang kulungan ng mga manok at ginamit na kauna-unahang opisina ng Voice of Prophecy. Lumaganap ang sariling pagkukusa ni Richards sa buong mundo. Ngayon, ang iglesia ay may mahigit sa 160 media centers, at may napakalaking pamanang nahikayat na mga tao. Sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal na espiritu, lumago ang gawaing ito, na ginawang posibleng madala ang ebanghelyo sa buong sanlibutan. Sa pamamagitan ng ating mga ikapo at pangakong mga handog, maaari tayong makisangkot dito at sa iba pang makapangyarihang gawain ng pangangaral ng ebanghelyo. Sinabi ni Ellen G. White, kung magtatapat ang lahat na nag-aangking mga anak na lalaki at babae ng Diyos, sa pagtupad ng kanilang mga obligasyon sa Diyos at sa kanilang kapwa, sa pamamagitan ng ikapo at mga handog, dadaloy ang kasaganaan sa kabangyaman upang matustusan ang gawain ng Diyos sa iba't ibang sangay nito sa buong mundo. Review and Herald, May 16, 1893. Panawagan. Gumawa ng pakikipagtipan sa Diyos na ibigay ng regular ang katumbas o porsyento ng inyong kita upang magkaroon kayo ng bahagi sa gawain ng Diyos sa buong mundo. Salamat sa pagpapabago ng buhay sa pamamagitan ng inyong Global Mission Offerings. Ang 2018 Mission Offerings ay ipinadala sa Trinidad at nakatulong sa Center of Influence.